Nagsimula ang kwento sa isang medieval na mundo kung saan may mabait na mga ngalakal na si Bonanza na nag-aalok bayaran ang ilang demi-human na alipin kapalit ng kanilang trabaho. Pero agad siyang hinusgahan ng mga taong nakapaligid sa kanya dahil sa kabaitan niya sa isang lahing itinuturing nilang mababa. Kahit ang mga demi-human mismo ay nag-aalinlangan tanggapin ang bayad. Iginiit ni Bonanza ang gusto niya dahil para sa kanya, pantay-pantay dapat ang lahat. Sa huli, tinanggap din ng mga demi-human ang bayad at umalis. Sinabi ni Bonanza sa kaibigan niyang si Queen na lahat ay karapat-dapat tratuhin ng patas, pero pinaalalahanan siya nito na sa mundong puno ng diskriminasyon, hindi basta tatanggapin ang ganoong paniniwala. Biglang nagsimulang magliwanag ang mga kamay ni Bonanza. Unti-unting nabalot ng liwanag ang buong katawan niya at sa isang iglap ay na-teleport siya, labis na ikinagulat ni Queen. Pagmulat niya ng mga mata, nasa ibabaw na siya ng isang altar na napapalibutan ng mga pari. Sinalubong siya ng kanilang leader at ipinakilala bilang isang hero candidate para sa kaharian ng Clyde. Ipinaliwanag nito na kailangan nilang mag-summon ng mga bayani mula sa ibang mundo upang labanan ang Demon Lord. Isang maid ang naglagay ng testing device upang sukatin ang kapangyarihan ni Bonanza, ngunit nadismaya ito nang lumabas na isa lamang siyang ordinaryong tao. Para kay Bonanza, normal lang naman yon. Biglang may sumigaw sa kabilang altar na nakapag-summon sila ng isang legendary hero. Agad nagtakbuhan ang lahat, pati ang maid ni Bonanza, habang nagdiwang ang buong bulwagan at labis na pinuri ang bagong bayani. Idineklara pa ng hari na siya ang magiging tagapagligtas ng kaharian. Naiwang mag-isa si Bonanza at nag-isip kung paano siya makakabalik sa kanyang mundo. Ngunit sinabi ng Royal Mage na wala ng paraan upang maibalik siya. Sa halip, inutusan siya ng hari na manirahan sa malayong Dova Forest. Habang nasa karwahe papunta roon, tinanong niya ang demi-human na driver kung alipin ba ito ng hari, ngunit ipinaliwanag nitong sa mundong iyon ay pantay ang turing sa demi-human at tao. Pagdating sa gubat, inabot ng lizardman ang isang storage bag na may lamang pera at pagkain at binalaan siya na kahit mukhang tahimik ang Dova Forest ay puno ito ng malalakas na dark soldiers. Pagkaalis ng driver, nagpasalamat si Bonanza bago kumuha ng espada mula sa bag. Napansin niyang mumurahin at halos walang silbi ang ibinigay sa kanya ng hari. Biglang may mga slime na lumitaw sa likod niya. Akala niya ay madali lang itong kalaban, ngunit napakabilis ng pag-atake ng mga ito at muntik na siyang tamaan. Sa kabutihang palad, nagawa niyang talunin ang mga slime, ngunit sa isang atake lang ay tuluyang nasira ang kanyang espada. Biglang may nagsalita sa kanyang isipan at inihayag na nag-level up siya. Nang tingnan niya ang kanyang stats, nakita niyang lahat ay may simbolong infinity. Hindi niya agad naintindihan ang kahulugan nito at bigla siyang natuto ng bilyon-bilyong spells. Pagkatapos, inalerto siya ng system na may curse ang storage bag niya na nag-a-attract ng mga monster. Agad niya itong inalis at doon niya napagtanto na balak siyang ipahamak ng hari. Habang papasok siya sa mas malalim na bahagi ng gubat, sinabi ng system na maraming pockets ng evil mana sa loob ng Dova Forest at tinanong kung nais niya itong alisin. Tumango siya at isang matinding liwanag ang sumabog, nilinis ang evil mana sa loob ng 1,000 milya. Biglang muling nagsalita ang system at inihayag na nag-level up siya ng 1 bilyong beses, na labis niyang ikinagulat. Samantala, sa loob ng Clyde Castle, tinutulan ni Princess Elizabeth ang malupit na desisyon ng kanyang ama na ipadala si Bonanza sa mapanganib na Dova Forest na itinuturing na base ng Demon Lord. Walang kahit katiting na konsensya ang hari sa pag-aalis ng mga inosenteng taong siya mismo ang nag-summon. Biglang may dumating na mensahero at ibinalitang may gumamit ng purification, ang pinakamalakas na holy spell. Ngumisi ang hari, iniisip na ang kanyang blonde na bayani na agad ang natuto ng napakalakas na mahika. Pero natigilan siya nang sabihin ng gwardya na sa Dil-Ava ginamit ang spell. Samantala, iniisip ni Bonanza kung paano siya nagkaroon ng 300 level sa paggamit lang ng isang magic spell, pero binaliwala niya ito at itinuring na normal na pangyayari sa bagong mundong ito. Nagpasya siyang itago ang tunay niyang pagkakakilanlan gamit ang shape-shifting spell na nagbigay sa kanya ng level 10 na anyo. Saglit niyang naisip na baka hindi rin masama ang maging babae, pero pinigilan niya ang sarili at bumalik sa anyong lalaking may disguise. Pagkatapos, bigla siyang na-teleport ng system pabalik sa Royal Capital, kaya naisip niyang subukang mag-teleport pauwi sa dati niyang mundo. Nabigo ang spell,
Kaya ngumiti na lang siya at nagdesisyong manirahan na sa mundong ito bilang isang adventurer. Sa Adventurers Guild, ipinaliwanag ng receptionist ang iba't ibang ranggo ng adventurer. Nang hingi ng pangalan niya, itinago niya ang kanyang identidad at nagparehistro sa pangalang Fleo. Matapos matanggap ang kanyang adventurer token, pinag-isipan ni Fleo kung anong quest ang kukunin at napansin niya ang isang batang babae na humihiling na ihatid siya sa Delays Forest. Kahit sinabi nitong nasa panganib ang kanyang pamilya, malamig siyang tinanggihan ng mga adventurer na ayaw isugal ang kanilang buhay. Naawa si Fleo at nag-alok na i-teleport siya roon, pero inisip ng mga tao sa paligid na isa lamang siyang mababang manlilinlang na niloloko ang inosenteng bata. Sa mga bulungan nila, doon niya napagtantong hindi pala simpleng beginner magic ang teleportation. Dumating ang Royal Knight na si Bol Asa kasama ang kanyang mga kasamahan at kinwestiyon siya kung ano ang balak niyang gawin. Sinabi niyang may patunay siya na kaya niyang mag-teleport at dinala sila sa isang tahimik na eskinita. Ginamit ni Fleo ang spell at inilipat ang buong grupo sa labas ng kagubatan, ikinagulat nilang lahat. Nang mapagtanto ni Bol Asa na mali ang paratang niya, agad siyang humingi ng tawad kasama ang kanyang mga kasama. Samantala, nabahala ang batang babae dahil nawala ang lahat ng evil mana sa kagubatan. Sinubukan ni Fleo na sabihin siya ang naglinis nito, ngunit pinigilan siya ng system na ibunyag ang sekreto sa isang demonyo. Nagulat siya nang malamang demonyo ang bata, at agad namang itinutok ng mga babae ang kanilang mga sandata rito dahil alam nilang niloloko lang nito ang mga tao para tulungan siya at pagkatapos ay kinukuha ang kanilang kapangyarihan. Nakatayo lang ang bata na tila inosente. Ngunit biglang nag-iba ang kanyang mukha sa isang mabangis na ngiti at kinutya sila sa pag-aakalang kaya nila siyang harapin. Ibinunyag niya ang tunay niyang anyo bilang isang higanteng demon wolf na si Fenris at sinabing kapatid siya ng isa sa 4 na pinakamalalakas na demonyo na tinatawag na Infernal Four. Lumuhad sa tindi ng kanyang presensya ang mga babae, ngunit nanatiling nakatayo si Fleo, na ikinagulat ni Fenris. Pinrotektahan niya ang mga babae mula sa mga atake nito at agad silang inilipat pabalik sa kastilyo bago humarap sa demonyo. Sumugod si Fenris, ngunit madali niyang naiwasan ang unang atake at hinarang ang kasunod. Gumamit siya ng tornado upang ikulong ito at sinundan ng gravity spell para idiin sa lupa. Nag-isip si Fleo kung paano niya matatalo ang demonyo nang walang masasaktan, at iminungkahi ng system na alipinin niya ito upang makontrol ang isipan nito. Ngunit tumanggi si Fleo na gumamit ng pang-aalipin dahil nais niyang panatilihing ligtas ang mundo mula sa masamang konseptong yun. Habang paulit-ulit na sinusubukan ni Fenris na makawala sa malakas na gravity spell, patuloy namang inuudyukan ng system si Fleo na alapinan ito. Pero paulit-ulit din siyang tumatanggi hanggang sa tuluyan ng maubos ang magic ni Fenris. Sa huli, tinanggap nito ang pagkatalo at naghanda na mawala ang kanyang buhay, ngunit pinatawad siya ni Fleo. Ipinaalala ni Fenris na siya ang sinumpaang kaaway ng lahat ng tao, pero sinabi ni Fleo na wala siyang balak maghayganti sa isang kalabang sumuko na. Naantig si Fenris sa kabaitan niya at bumalik sa anyong tao. Agad namang umiwas ng tingin si Fleo at binigyan siya ng damit. Ngunit bago pa niya ito maisuot, nawalan siya ng malay sa sobrang pagod. Kaya binuhat siya ni Fleo papunta sa isang tulda at ginamo gamit ang kanyang mahika. Habang nagpapahinga si Fenris sa loob, napaisip si Fleo kung bakit nagagamit niya ang pinakamalalakas na spell sa mundong ito. Maya-maya, nagising si Fenris at lumabas ng tulda matapos mapansing tuluyan ng gumaling ang kanyang katawan. Bilang pasasalamat sa kabaitan ni Fleo, nangako siyang hindi na muling aatake sa mga tao at nag-alok na maging kanyang lingkod. Sinabi ni Fleo na hindi niya kailangang gawin yon. Pero napaiyak si Fenris at sinabing mawawala ng saysay ang buhay niya kung wala siyang paglilingkuran. Hindi nakatiis si Fleo sa pag-arte nitong kaawa-awa at tinanggap ang alok, ngunit binalaan siyang galing siya sa ibang mundo. Wala itong pakialam at sinabing maglilingkod siya sa kanya anuman ang mangyari. Samantala, sa Royal Castle, galit na galit ang hari sa Peking Bayani matapos nitong mawala ang isang buong tropa ng sundalo laban sa mga level 1 demon grunts. Mayabang na ipinagtanggol ng prinsipe ang sarili, sinabing mahihina ang mga sundalo para lumaban sa totoong halimaw, at umalis ng bulwagan. Tinanong ng hari ang isang sundalo tungkol sa tunay na nangyari at nalaman niyang tumakas ang bayani at isinisi sa mga sundalo ang lahat. Sa labas ng koridor ng kastilyo,
Inis na inis ang bayani dahil kahit gaano siya magsanay ay hindi pa rin niya kayang labanan ang totoong mga halimaw. Inistorbo ng kanyang magandang lingkod na si Shuya ang kanyang iniisip, at agad siyang umalis upang gastusin ang pera ng hari sa pagpapalayaw dito. Kinabukasan, habang naglalakad sina Fleo at Fenris papunta sa Adventurers Guild, tinawag ng isang tindero si Fenris na Mrs. Fleo. Natuwa siya sa pag-aakalang mag-asawa sila, at sinabi ni Fleo na magandang paraan yon para maitago ang tunay nilang relasyon. Ngunit tinuring yun ni Fenris na parang totoong kasal at natuwa sa ideyang magkaroon ng asawang kasing lakas niya. Sabay silang pumasok sa Adventurers Guild kung saan nagparehistro si Fenris bilang adventurer, namumula sa tuwa dahil magkapareho sila ng token ng kanyang asawa. Habang nag-iisip sila kung anong quest ang kukunin, inanunsyo ng receptionist na nasa state of emergency ang kaharian dahil sa isang horde ng demon bears. Sinabi nitong maaaring tanggapin ng kahit sino ang quest para talunin ang mga ito. Ngunit nag-alangan ang mga adventurer dahil nabigo na kahit ang bayani laban sa mga iyon. Inisip din ni Fleo na baka mahina pa siya para harapin ang isang hukbong kayang talunin ng bayani. Pero sinabi ni Fenris na napakahihina ng mga oso para sa kanila. Pinakiusapan niya si Fleo na ay teleport silang dalawa sa lokasyon ng horde, at pagdating nila ay napansin nila ang isang bakanteng bahay na nakalaan para sa mga adventurer. Naghanda silang dalawa upang lipulin ang mga oso nang bigla silang makarinig ng sigaw ng takot sa malapit. Agad silang nagtungo roon at nakita ang ilang babae na napapalibutan ng demon bears. Nais sana ni Fenris na pabayaan na lang ang mahihinang tao, ngunit nakilala ni Fleo na mga Royal Knight ang mga ito kaya agad siyang tumalon para tumulong. Pinabagsak niya ang isang grupo ng mga oso gamit ang lightning spell habang tinapos naman ni Fenris ang isa pa. Nakaramdam ng matinding ginhawa ang mga babae matapos silang mailigtas. Laking gulat din nila na buhay pa si Fleo matapos harapin ang Demon Lord. Tinanong nila kung sino ang cute na babaeng kasama niya, at ipinakilala ni Fleo si Fenris bilang kaibigan lang, na ikinasama ng loob nito. Biglang may isang demon bear na sumulpot sa likod ni Fenris, at inisip ni Fleo na masasaktan siya. Ngunit tinitigan lang ni Fenris ang oso at sa sobrang takot nito ay tuluyang nagpasakop. Nagdesisyon silang dalawa na ampunin ang maamong oso bilang alaga, at ginamit ni Fleo ang mahika para gawing maliit na kuneho ito na pinangalanang CYB. Lalong nagulat ang mga babae sa pagiging kampante niya sa pagtrato sa isang demonyo. Pagkatapos, nagpakilala ang mga babae bilang sina Bol'osa, Blossom, Burry, at Biolry at nakiusap na sanayin sila ni Fleo. Ipinaliwanag ni Bol'osa na matapos utusan ng hari ang lahat ng adventurer na maging mas malakas para masuportahan ang bayani, sinubukan nilang maghanda laban sa mga demon bear ngunit hindi pa rin nila kayang talunin kahit isa. Nag-alinlangan si Fleo dahil wala siyang karanasan sa pagtuturo, at nagselos si Fenris sa pag-aakalang inaagaw ng mga babae ang kanyang lalaki. Napansin ni Fleo ang galit niya at agad niyang sinabi sa mga babae na asawa niya si Fenris. Naging awkward ang lahat at umatras sila sa kahilingan. Ngunit natuwa si Fenris nang ipahayag niya sa publiko ang kanilang kasal at pinayagan niyang turuan ni Fleo ang mga babae. Kaya pumayag na rin siyang tanggapin sila bilang mga estudyante. Kinagabihan, nahihiyang nakiusap ang mga babae kung maaari silang tumira sa bahay ni Fleo dahil delikado ang kagubatan para sa kanila. Agad namang pumayag si Fenris at sinabing makakatipid sila ng espasyo kung magkakasama silang matutulog sa iisang kama ng namumulang asawa niya. Kinabukasan, dinala ni Fleo ang mga babae upang harapin ang isang demon beast, ngunit sa takot ay nabitawan nila ang kanilang mga sandata at nagsitakbuhan. Napagtanto ni Fleo na matagal pa bago sila maging handa sa totoong laban, kaya umupa siya ng silid na matutuluyan nila. Nagpasalamat ang mga babae, at tinawag sila ni Fenris pababa para sa hapunan. Nadismaya sila nang makitang hilaw na karne ang nakahain. Tinulungan ni Bol'osa si Fleo na lutuin ito, na ikinagulat ni Fenris dahil mas gusto niya ang hilaw. Maya-maya, nakapaghain sila ng masasarap na putahe, at ibinahagi ni Bol'osa na galing siya sa mahirap na pamilyang maharlika na walang kakayahang kumuha ng kusinero kaya natuto silang magluto. Ayaw tanggapin ni Fenris na mas masarap ang luto kaysa hilaw, pero nang matikman niya ito ay nabasag ang kanyang pride dahil yun na ang pinakamasarap na natikman niya. Kahit labag sa loob, sinabi niyang siya na ang magluluto sa susunod, at masayang tinanggap iyon ng mga babae. Kinabukasan,
Ikinagulat ng Adventurers Guild sina Fleo at Fenris nang dalhin nila ang napakaraming malalakas na halimaw na kanilang napatay para sa loot. Habang nagbubulungan ang mga tao tungkol sa kanila, napagtanto ni Fleo na dapat naging mas maingat siya sa pagpapakita ng lakas sa halip na basta iharap ang mga bangkay sa harap ng guild sa maliwanag na araw. Maya-maya, nagpaalam si Fenris na may aasikasuhin siya bago tinawag si Fleo ng isang guild staff na si Lilith para sa isang mahalagang pag-uusap. Habang palihim na umaalis si Fenris upang mag-enroll sa cooking classes, dinala naman ni Lilith si Fleo sa isang silid at pinuri siya sa kanyang mga nagawa. Sa loob-loob ni Fleo, nagsisi siya na masyado siyang nagpasikat ng hindi sinasadya. Inalok siya ni Lilith na sumali sa kaharian at maging kanang kamay ng bayani bilang suporta. Ngunit naisip ni Fleo ang tahimik na buhay niya kasama si Fenris at napagdesisyonan niyang hindi sulit makisangkot sa isang digmaang wala namang saysay, na labis ikinagulat ni Lilith. Matapos tanggihan ni Fleo ang alok ni Lilith, lumabas siya ng Adventurers Guild at nakita si Fenris na parang galing sa isang digmaan. Nag-alala siya at inisip na baka binugbog ito ng mga demon beast. Samantala, naalala ni Fenris ang nangyari sa kanyang cooking class kung saan aksidente niyang pinasabog ang buong kusina. Sa Royal Castle naman, nakatanggap ng balita ang bayani na may isang makapangyarihang tao ang tumalo sa mga demon bear. Agad siyang nag-utos na hanapin at kunin ang taong yun bilang kanyang kanang kamay. Pagbalik sa bahay, muling tinanggihan ni Fleo ang alok ng kaharian at ipinagpatuloy ang pagsasanay sa kanyang mga estudyante. Pinanood niya si Blossom habang inaalagaan nito ang bukid at naisip niyang kung ay lalaan lang nito ang parehong sipag sa training ay tiyak na lalakas ito ng husto. Samantala, sinubukan ni Fenris na hikayatin si Burry na bumaril sa isang buhay na target imbes na puro bullseye lang. Ngunit nahirapan itong saktan ang isang nilalang. Binigyan din ni Fleo si Bylry ng singsing na nagpapalakas ng mana. Tatanggapin na sana niya ito, ngunit biglang sumulpot si Fenris at nagbabala na huwag itong isuot sa ring finger habang may bahid ng selos na inilalayo ang mga babae sa kanyang asawa. Napansin din ni Fenris na may nagmamasid sa kanila. Kalaunan, naghanda siya ng napakasarap na hapunan at ibinunyag na palihim siyang nag-enroll sa cooking classes. Kahit halos imposible sa simula, natutunan din daw niyang hawakan ng maayos ang mga sangkap. Masaya siya dahil may silbi siya hindi lang sa pakikipaglaban. Inihain niya kay Fleo ang espesyal na curry, at nang masiyahan ito sa lasa, lalo siyang natuwa. Sa labas ng bahay, patuloy silang minamanmana ng isang especially iya na nagngangalang Uli Minus. Hindi nito namalayan na napansin na siya ni Fenris, at bigla itong sumulpot sa likuran niya at dinala siya sa loob para tanungin. Pinagsilbihan ni Fleo ng tsaa si Uli Minus at nalaman niyang isa pala itong lingkod ng Demon Lord. Sinabi ng Neko-Human na nagkataon lang na napadaan siya at nakita silang magkasama. Ipinagmalaki ni Fenris na asawa niya si Fleo, at nagulat si Uli Minus na napasunod siya ng isang ordinaryong lalaki. Tinanong nito kung ano ang nangyari sa Delays Forest, at ipinaliwanag ni Fleo na nilinis niya ito gamit ang isang spell, na lalo nitong ikinagulat. Tinanong ni Uli Minus si Fenris kung alam ba nitong dahil kay Fleo ay namatay ang kapatid niyang si Fang Aurel na nasa kagubatan noon. Sumagot si Fenris na kahit totoo man yun, hindi gugustuhin ng kanyang kapatid na malugmok siya sa lungkot. Pinili niyang manatili kay Fleo dahil sa lakas at kabaitan nito. Sa isang sulok, palihim na nakikinig ang mga babae at nakaramdam ng hiya sa pang-eavesdrop. Samantala, napag-isip-isip ni Uli Minus na banta sina Fleo at Fenris sa Demon Lord kaya nagkunwari siyang hahamunin si Fleo sa isang friendly fight para patayin sila. Lumabas sila upang magsimula, at tumalon si Uli Minus habang nagpapakawala ng magic claw mula sa itaas at kasabay na atake mula sa lupa. Madali itong pinawalang bisa ni Fleo at mahigpit na iginapos ang kanyang mga paa at kamay. Wala nang magawa, agad itong sumuko at umalis, habang bumalik naman sa loob sina Fleo at Fenris. Kalaunan, ipinaliwanag ni Fleo sa mga babae na itinago niya ang tunay na pagkatao ni Fenris para maprotektahan sila sa gulo at malaya silang isumbong ito sa kastilyo ngayong alam na nila ang totoo. Nagsalita si Bol-Osa at sinabing hinding-hindi niya pagtataksilan ang taong tumulong sa kanila. Sumang-ayon din ang iba na panatilihin ang lihim, ngunit naputol ang kanilang maayos na sandali nang maramdaman ni Fenris ang kakaibang presensya sa labas.
Nang lumabas sila para mag-imbestiga, nanlumo ang mga babae nang makita ang isang hukbo ng pinakamalalakas na dragon ng Demon Lord na papalapit kasama si Uli Minus. Sigurado si Uli Minus na panalo na siya, pero si Fleo ay tila na-excite pa dahil ngayon lang siya makakakita ng dragon ng personal. Walang pag-aalinlangan, agad siyang kumilos at isa-isang hinampes pabagsak ang mga dragon na parang mga langaw lang, ikinabigla ni Uli Minus. Nagsitakbuhan ang natitirang mga dragon at naiwan si Uli Minus. Tinulungan pa ni Fleo si Blossom na makapatay ng sarili niyang dragon, kaya tuwang-tuwa ito nang makuha ang Dragon Slayer title nang halos wala siyang hirap. Samantala, napaiyak si Bolose dahil nakaalis na ang iba pang dragon bago pa siya makalaban. Sa loob ng kastilyo ng mga demonyo, pinanood ng Demon Lord na si Gol ang lahat sa pamamagitan ng Crystal Ball at tumayo, handang kumilos laban sa bago niyang kalaban. Kinabukasan, naglagay si Fleo ng barrier sa paligid ng bahay para maprotektahan sila laban sa mga especially iyan ng demonyo. Sinabi ni Fenris na masyado siyang mabait dahil pinauwi niya si Uli Minus nang walang parusa, pero guilty pa rin si Fleo dahil sa hindi sinasadyang pagkamatay ng kapatid nitong si Fang Arl. Sinabi ni Fenris na wala siyang pakialam at masayang kumapit sa kanya habang pauwi sila. Sa bahay, hanga pa rin ang mga babae sa Dragon Slayer title ni Blossom. Umalis si Bolose para mag-training at lihim na umiyak dahil gusto rin niya ang titulong iyon. Nalungkot siya dahil pakiramdam niya ay hindi niya maibabalik ang dangal ng kanilang angkan. Biglang may lalaking lumapit at nagtanong ng direksyon papunta sa bahay ng isang matandang kaibigan. Nang malaman niyang si Fenris ang hinahanap nito, agad niyang itinutok ang espada at pinaghinala ang isa itong demonyo. Itinaas ng lalaki ang mga kamay bilang pagsuko at sinabing wala siyang masamang balak. Hiniling lang niya na iparating kay Fenris ang paanyaya niyang bumisita. Nagtaka si Bolose sa kakaibang pangalang, Gol. Dumating sina Fleo at Fenris, at napaikot ang mga mata ni Fenris dahil halatang peking pangalan yun para sa Demon Lord. Pinawisan ng husto si Bolose nang marealize niyang tinutukan niya ng espada ang mismong Demon Lord. Sa huli, inimbitahan ni na Fleo at Fenris si Gol sa loob ng bahay, at nagulat ito sa kalmadong ugali ni Fleo. Nakita ni Gol si Bolose sa loob at pinaupo ito malapit sa kanya. Pagkatapos, seryoso niyang tinanong kung ano ang ginawa ni Fleo sa kanyang lingkod na si Uli Minus. Tinanong ni Fenris kung naghahanap ba siya ng paghihiganti, pero inanyayahan lang ni Gol si Fleo na sumali sa kanyang Dark Army. Tumanggi si Fleo, at nagtanong si Gol kung bakit hindi siya pumapanig sa tao o sa demonyo. Ipinaliwanag ni Fleo na galing siya sa ibang mundo at wala siyang balak makisangkot sa digmaan na hindi niya nauunawaan ang dahilan. Ikinwento ni Gol na 500 taon nang may digmaan sa kanilang mundo mula nang dumating ang unang Demon Lord mula sa ibang mundo, dahil inapinuon ang mga demonyo ng mga tao. Pinangunahan sila ng Demon Lord para lumaban, at doon nagsimula ang walang katapusang digmaan. Ngunit para kay Gol, wala nang saysay ang patuloy na pagdanak ng dugo at puro paghihirap na lang ang dulot nito. Nagulat si Fleo na may demonyong tulad niya na naghahangad ng kapayapaan. Biglang nagpakawala si Gol ng nakakatakot na aura at sinabing hindi niya hahayaang magbago ang isip ng isang taong kasing lakas ni Fleo at kumampi sa mga tao. Kalmadong sumagot si Fleo na hindi siya lalaban, habang tahimik na umiinom ng tsaa si Fenris at halos himatayin si Bolose sa tindi ng pressure. Sa huli, inalis ni Gol ang kanyang aura at natawa. Nang mapagtanto niyang seryoso si Fleo sa kanyang desisyon, tumayo siya at nagpaalam, sinabing babalik siya para muling magtanong. Bago tuluyang umalis, nagulat si Gol na nakayanan ni Bolose ang bigat ng kanyang aura kahit tao lang ito. Pagkaalis niya, agad na sinuri ng mga babae si Bolose na tila tanggap na ang kanyang kapalaran. Kinabukasan, bumaba si Bolose para mag-almusal ngunit nadatnan niyang kumakain na si Gol sa mesa na parang nasa sariling bahay lang. Inanyayahan siya nitong maupo, pero nagdahilan siyang hindi angkop ang suot niyang nightgown at mabilis na umalis. Nang maglaon, sinubukan niyang tumakas palabas ng bahay, ngunit nadatnan niya si Gol na naghihintay sa may pintuan. Mula noon, paulit-ulit siyang dinadalaw ni Gol kaya napipilitan siyang umiwas sa tuwing dumarating ito. Sa Royal Capital, may mga especially iyan na nagulat sa hari na may kainahinalang lalaki na bumibisita sa bahay ni Fleo, at nagalit ang hari sa pag-aakalang pinagtaksilan siya nito.
Ngunit itinuro ng unang prinsesa na wala silang ebidensya na kumakampi si Fleo sa mga demonyo kaya mas mabuting alamin muna ang kanyang layunin bago umatake. Bigla namang pumasok ang hambog na bayani at buong yabang na nagsabing dadalhin niya ang hukbo roon at pipilitin si Fleo na sumama sa kanila. Sa palasyo ng Demon Lord, pinakiusapan ni Ulimaino si Gol na huwag nang pumunta dahil napakalakas ni Fleo, ngunit sinabi ni Gol na mapagkakatiwalaan ito at mas may respeto pa kaysa sa hari. Naniniwala pa rin siyang may tsansang makumbinsi si Fleo. Umalis si Gol, ngunit napaisip si Ulimanos kung yun nga ba ang tunay niyang pakay. Samantala, sa bahay ni Fleo, pinapanood siya ni Fenris habang gumagawa siya ng kagamitan mula sa Dragon Scales para magsimula ng negosyo ng armas. Sinabi ni Fenris na mas kikita sila kung magtatrabaho na lang siya para sa hari, ngunit tumanggi si Fleo dahil ayaw niyang abusuhin ang kanyang kapangyarihan o kumampi sa sinuman dahil sa bias. Pinuri siya ni Fenris sa pagiging makatarungan, ngunit naputol ang sandali nila nang may kumatok sa pinto. Paglabas nila, nadatnan nila ang bayani na mayabang na hinihiling na sumama si Fleo sa kanya at nagbabantang papatayin siya kung tatanggi. Habang iniisip ng bayani na tiyak susunod si Fleo at tutulungan siyang talunin ang Demon Lord, kalmadong sinabi ni Fleo na hindi siya kakampi sa alinman sa dalawang panig. Nagalit ang bayani at itinuro ang espada. Tinawag siyang taksil sa lahi ng tao. Pinuna siya ng mga babae sa pagiging parang tirano, ngunit nagbanta ang bayani na aarestuhin sila kung hindi sila tutulong laban kay Fleo. Nakita ni Fleo na walang madaling paraan para tapusin ito kaya nagpasya siyang lumipat ng tirahan upang hindi madamay ang mga babae. Ngunit sinabi ni Bol Osa na gusto nilang manatili sa kanya. Inamin niyang tinuruan silang kamuhiin ng mga demonyo, pero napagtanto niyang puro galit lang ang pinapalaganap ng mga tao. Mas pinili niyang manatili kina Fleo at Fenris na naghahangad ng kapayapaan. Nang makitang lahat sila ay gustong sumama sa kanya, in-teleport ni Fleo ang buong grupo palayo, habang nagwawala sa galit ang bayani dahil binaliwala siya. Ilang sandali pa, dumating si Gol at inakalang winasak ng bayani ang bahay ni Bol Osa. Nagalit siya sa pag-aakalang sinaktan ng mga tao ang mahalaga sa kanya at agad na iniutos sa kanyang hukbo ng mga demonyo na lusubin ang kaharian ng Clyde. Mabilis na binasag ng Demon Army ang hilagang depensa ng kaharian. Nagtaka ang hari kung bakit walang ginagawa ang kanyang bayani, at iminungkahi ng mga tagapayo na tipunin ang lahat ng mage at gamitin ang purification dahil wala itong silbi. Samantala, inasahan na ni Gol na gagamit ang kaharian ng purification. Dahil inaasahan niyang gagamit ng purification ang kaharian, iniutos ni Gol na umatras ang lahat ng kanyang tropa mula sa labanan. Nagtipon-tipon ang mga mage ng kaharian at sabay-sabay nagcast ng isang napakalaking purification spell na nag-alis ng dark mana sa paligid ng kanilang bansa. Sa bahay ni Fleo, tinanong siya ni Fenris kung nasimula na ba niya ang negosyo sa bayan, ngunit sinabi niyang sinusuri pa niya ang galaw ng weapon market para matukoy ang tamang presyo ng kanyang mga produkto. Nag-alok si Blossom na ibenta ang mga gulay mula sa kanyang bukid para may dagdag kita, at iminungkahi naman ni Burry na paramihin ang kanilang mga kabayo. Naramdaman ni na Bol Osa at Biolry na wala silang silbi dahil wala silang maiaambag, ngunit sinabi ni Fenris na buong pagmamalaki niya silang susuportahan bilang mama ng grupo, at sumang-ayon si Fleo, na lalo nilang ikinagilty. Sa kaharian, iniulat ng isang mage sa unang prinsesa na tatagal lamang ng 3 buwan ang epekto ng purification spell. Dahil nakoma ang hari matapos maubos ang kanyang mana, nagpasya ang prinsesa na siya muna ang mamumuno. Bilang unang utos, ipinahayag niyang palalayasin ang walang silbing bayani at pinapanta ang mga mage sa isang oracle upang malaman ang susunod na hakbang. Maya-maya, itinapon palabas ng mga gwardya ang bayani kasama ang kanyang mga gamit, habang sumisigaw itong babalik din ang kaharian para humingi ng tulong sa kanya. Samantala, sa silid ni Fleo, sinabi niya kay Fenris na napapansin niya kung gaano ito kasipag. Sagot nito, gagawin niya ang lahat para sa kanya. Nagpasalamat si Fleo sa pagtanggap niya sa mga babaeng tao sa kanilang bahay at sa lahat ng tulong nito, ngunit nakatulog si Fenris sa sobrang pagod bago pa siya makapagtapos. Naisip ni Fleo kung gaano siya kaswerte na may tahimik na buhay at alam niyang maliligaw siya sa mundong ito kung wala ang kanyang asawa. Kinabukasan, sinabi ng mga babae kay Fleo na ipaubaya sa kanila ang bahay at mag-date muna sila ni Fenris. Pumayag si Fenris, ngunit nahihiya pa rin si Fleo sa kanya.
Lumabas sila at nag-enjoy bilang mag-asawa, kumain sa isang maayos na restaurant. Pagkatapos, sinabi ni Fleo na gusto niyang bigyan siya ng regalo bilang pasasalamat, at labis na natuwa si Fenrise. Habang umiikot sa mga street stall, may napansin siyang magandang alahas. Binilhan siya ni Fleo ng isang magandang brooch na buong pagmamalaki niyang sinuot. Nang gabing yun, kinilig si Fenrise habang tinitingnan ang regalo, at bahagyang nainggit ang mga babae sa pagkakaroon niya ng mabait na asawa. Pagpasok ng lahat sa kani-kanilang silid, sumama si Fenrise kay Fleo sa kama at hindi ito makatulog sa kaba. Samantala, palihim na gumagala ang bayani sa treasury ng kaharian, naghahanap ng lihim na kayamanang makatutulong sa kanya para talunin si Fleo dahil naiinggit siya sa lakas nito. May isang tinig na bamulong sa kanya, nagsasabing palayain niya ito kung nais niya ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. Inakay siya nito sa isang lihim na silid kung saan may espadang nakabaon sa bato. Nag-aalala si Shuya nang makitang nakikipag-usap ang prinsipe sa mga tinig na siya lang ang nakaririnig. Kahit alam niyang maaaring bitag yon, hinugot pa rin ng bayani ang espada dahil desperado siya sa kapangyarihan. Isang malakas na bugso ng hangin ang sumabog at itinulak siya palayo habang lumitaw ang isang makapangyarihang jin na nagngangalang Ha, na may kapangyarihan ng liwanag at kadiliman. Dahil siya ang nagpalaya rito, inalok siya ni Ha ng 3 kahilingan bilang gantimpala, at ngumiti siya ng may masamang balak. Sa Royal Castle, ipinatawag ng prinsesa ang matandang oracle. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may mahiwagang kadena na lumitaw sa leeg ng lahat. Inutusan ng prinsesa ang mga gwardya na tingnan ang treasury, habang ipinaliwanag ng oracle na may isang jin na naglagay ng sumpang paputol sa kanilang ulo kapalit ng pagtupad sa isang kahilingan. Ipinakita niya na kayang talunin ng jin ang Demon Lord ng madaling paraan. Pero dahil sobrang delikado niya, ipinakulong siya ng kaharian. Tinanong ni Princess Elizabeth ang oracle kung paano matanggal ang sumpa, at sinabi nito na kailangan niyang hanapin ang tunay na bayani, si Fo. Samantala, binibente ni Fo ang kanyang dragon equipment sa isang propesyonal na tindero ng armas. Nagtataka ito kung siya kaya ang nagbenta ng dami ng dragon meat kamakailan. Sagot ni Fo, may mga lihim lang siyang pinagkukunan, at pumayag ang tindero na huwag isiwalat ito, sabay hiling na ipagpatuloy ni Fo ang pagdadala ng kanyang rare loot. Humiling rin si Fo na ipakilala siya sa isang pwede niyang pagbentahan ng monster skins, at mabilis itong pumayag, habang pinagmamasdan sila mula sa labas ng shop. Naiinis si Bailey Rosa dahil napaka-mahusay ni Fo sa negosyo, at iniisip ni Fenra na baka gusto nitong agawin ang kanyang lalaki. Mabilis naman siyang pinatahimik ni Bailey Rosa, sinasabing gusto lang niya ng malakas at maasahang lalaki. Pinaalala naman ni Fenra na pwede niyang kunin si Majestic Demon Lord Gol. Pagkatapos, lumabas si Fo sa shop at sabay silang naglakad pauwi. Medyo nalungkot si Fenra dahil magkakakaunti na ang oras nilang magkasama kapag sinimulan na ni Fo ang negosyo. Biglang lumitaw si Ha sa likod nila, handang patayin si Fo. Agad na tinakpa ni Fenra si Fo, pero tinangay ng atake ni Ha ang kanyang katawan, kaya nahulog siya sa shock na mga braso ni Fo. Sinubukan ni Ha ulit umatake, pero na-block ni Fo ang lahat ng kanyang spells gamit ang auto-defenses niya habang sinusubukang pagalingin si Fenra. Sabi ng system, masyadong malalim ang sugat ni Fenra para gumaling, at huminto ang puso ni Fo sa takot na nawala na ang kanyang asawa magpakailanman. Samantala, nagcast si Haya ng malakas na spell na Origin of Light, na nagdulot ng napakalaking pagsabog sa lugar ni Fo. Pero nanatiling ligtas si Fo na ikinagulat ni Haya. Natutunan din ng system ni Fo kung paano gamitin ang spell. Hawak ang dagwang asawa sa kanyang mga braso, naaalala ni Fo kung gaano siya kamahal ni Fenra. Kahit na inalis niya ang kapatid nito sa kanya, galit na galit sa sarili dahil nabigo siyang protektahan ng mahal niya. Tahimik siyang bumangon at nanumpa ng mga salitang malamig gaya ng yelo, babayaran ni Ha ang lahat ng ginawa nito. Automatikong nirwind ng system ni Fo ang oras ni Fenra, na ibinalik ang kanyang mga sugat, sa harap ng shock na JYN. Tinanong ni Haya si Fo kung paano niya nagawa ang sobrang nakamamanghang spell, at sinagot siya ni Fo sa pamamagitan ng suntok sa mukha. Naiinsulto si Ha, pero tahimik na nilapitan siya ni Fo at sinipa pababa sa lupa, utos na manahimik. Sinubukan ni Ha ang spell ng kadiliman laban sa kanya, pero madaling na-break ni Fo ito at hinayla siya sa ulo papunta sa pader.
Nalaman ni Ha na may infinite stat si Fo, alam niyang talo na siya. Samantala, tuloy-tuloy si Fo sa pag-atake kay Ha nang walang awa. Sa bawat suntok, dumadampi ang dugo sa paligid. Sa tabi, nagising na si Fenra, nagulat nang makita na gumaling ang kanyang katawan, at pinapanood ang asawa niyang binibiyak ang bawat buto sa katawan ni Ha. Ipinagmamalaki ni Fenra na galit si Fo dahil sa kanya, pero naalala rin ang kabutihan niya noong araw na pinatawad niya ang buhay ni Fenra. Hinawakan ni Fo ang leeg ni Ha, handang tapusin ito, at humihingi ng awa si Ha. Malamig na tinanggihan ni Fo ang pagparaya sa pumatay sa kanyang asawa. Pero nang marinig niya ang boses ni Fenra, unti-unting lamambat ang mga mata ni Fo. Pinaalala siya ni Fenra na huwag patayin si Ha dahil hindi niya pinapatay ang sinumang sumuko. Ibinalik ni Fo si Ha sa lupa at niyakap ang kanyang asawa, umiyak sa ginhawa na kasama pa rin siya. Samantala, teleport na dumating si Princess Elizabeth sa lugar ni Fo, handang humingi ng tulong. Pero biglang nagwasak ang lahat ng cursed colors. Sa Royal Treasury, magkasama sina Fo at Suya sa isang nakasaraang kwarto habang kumakatok ang mga knight sa labas. Biglang narinig ang isang kakaibang boses, masaya dahil nabigo si Haya, na humahadlang sa kanyang misyon. Kinontrol ng boses ang katawan ni Suya at ipinakilala ang sarili bilang Grand Magusalas. Bago niya ginawang higanteng halimaw si Fo, umakyat siya sa likod ng halimaw, handang maghayganti sa lahat ng mga maharlika na nagkulong sa kanya. Sa bayan, pinagaling ni Fo ang lahat ng sugat ni Ha. Nagising ito at agad humingi ng tawad, at sinabi niya na ayos lang ang lahat dahil maayos ang kanyang asawa. Sinabi ni Fo kay Ha na sinuri niya ang kanyang memorya upang malaman kung bakit siya umatake, at nagulat si Ha nang malaman na kinopya niya ang spell na tanging siya lang ang nakakaalam sa buong mundo. Nagtaka siya kung paano haharapin ang problemadong JYN. Agad namang iminungkahi ni Fenra na gawing lingkod ni Fo si Haya. Tinanong niya si Fenra kung ayos lang sa kanya na nandyan ang attacker nila, at sinabi ni Fenra na kahit na naiinis siya, siya lang ang may kasalanan dahil masyado siyang mahina. Sa pahintulot ni Fenra, pumayag si Fo na patawarin si Ha at inimbitahan ito na sumama sa kanya. Nagulat si Ha dahil inakala niyang masamang nilalang ang mga tao na hindi nakakalimot sa galit nila. Pero tinanggap niya ang alok ni Fo dahil sa kabutihang ipinakita nito. Nag-alok si Ha na maging ganap na lingkod niya at humingi ng paumanhin si Fo sa pananakit sa kanya. Madali naman siyang pinatawad ni Ha, na lihim na naaakit sa tindi ng ginawang pananakit sa kanya. Agad namang nabasa ni Fenra ang kakaibang isipan ni Ha at nagalit, pero nag-isip si Fo kung paano ayusin ang pinsalang nagawa ng laban nila sa bayan. Naisip niyang gamitin ulit ang time rewind spell, pero pinaalalahanan siya ni Ha na huwag itong gamitin ng sobra. Ipinaliwanag niya na may infinite stat si Fo at kayang kopyahin ang kahit anong spell, pero ang sobrang paggamit ng time manipulation ay pwedeng magdulot ng seryosong problema. Tumango si Fo at nagdesisyon na gumamit na lang ng normal repair magic at bumalik sa bahay kasama ang mga babae matapos ayusin ang bayan. Pagdating nila sa bahay, natakot ang mga night girls kay Haya at dinala siya ni Bali Rosa sa kanyang kwarto. Mamayang gabi, nag-iisa si Fo, iniisip ang kanyang kakaibang kapangyarihan na kayang talunin pati ang mga mythical genes. Pumasok si Bali Rosa sa kwarto at sinabi niya na hindi niya alam kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sinabi naman ni Bali Rosa na mahirap sagutin yun at siya mismo ay iniisip pa rin kung bakit nagpapatuloy siyang mag-train para maging malakas kahit na ipinagkanulo siya ng kaharian. Pagkatapos, bumalik si Fo sa kanyang kwarto at nakita si Fenra na tahimik na nakaupo. Tinanong niya kung ano ang problema, at sinabi ni Fenra na nag-aalala siya na baka bumalik si Fo sa kanyang dating mundo gamit ang makapangyarihang magic ng JYN. Humingi si Fenra na isama siya ni Fo, pero tiniyak niya na ayaw niyang bumalik dahil delikado para sa mga demi-humans tulad niya ang lumang mundo. Pagkatapos, nagmungkahi si Fo na magpakasal na sila sa totoo, sinasabi na matapos ang lahat ng oras na magkasama, tunay siyang umiibig kay Fenra kahit na nagpapanggap lang silang mag-asawa. Sinabi ni Fenra na laging itinuturing niya na totoo ang kanilang kasal at masaya siya na ginawa niya ang desisyon. Habang sabay na tumitibok ang puso nila sa dami ng damdamin, humiga sila at sinabi ni Fenra kay Fo na itigil ang pagtatago ng kanyang tunay na anyo. Sinabi ni Fo na itinayo niya ang kanyang buhay kasama siya bilang Fo, kaya mananatili siya sa anyong ito, at handa silang magpalipas ng gabi ng magkasama.
Biglang may narinig silang ingay at nahinto ang kanilang sandaling pagkakaromansa, at nakita nila si Ha, na pervert, na nag-e-enjoy sa kanilang steamy na eksena. Tinanong ni Fenrir si Haya kung gaano kalawak ang kanyang nakita, at buong pagmamalaki niyang sinabi na nandyan siya mula sa simula. Sinabi ni Fo na bigyan sila ng privacy sa kwarto, pero argument ni Ha na tungkulin niya na makasama ang kanyang master kahit ano paman. Habang naririnig ng buong bahay ang sigawan nila kay Haya, inalok nito na maging invisible basta makapanood siya, na nag-iwan sa mag-asawa na sobrang nahihiya. Kinabukasan, naglibot si Princess Elizabeth sa bayan upang hanapin si Fo, pero walang makitang palatandaan tungkol sa kanyang kinaroroonan. Sa bahay ni Fo, naupo ang lahat para sa hapunan, at natutunan ng mga babae na si Ha ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Nahiya silang lahat dahil puro nakatira lang sila sa bahay ni Fo bilang mga tambay, habang nagtataka si Fo kung bakit sila parang depressed. Mamaya, nagsusumikap si Blossom sa bukid, determinado patunayan ang kanyang halaga, habang nagpasya si Bologano na maging mas malakas para ipagmamalaki si Fo. Biglang may ligaw na kabayo na tumatakbo sa bukid ni Blossom, at naisip ni Barry na baka kinakabahan ang kabayo dahil kay Sai, ang Demon Bear. Matapos utusan si CYB na lumiit sa anyong kuneho, sinakay niya ang kabayo at pinakalma ito. Naisip ni Barry kung pwede nilang gamitin ang lahat ng malalawak na lupa sa paligid para mag-alaga ng mga hayop, at sinabi ni Blossom na kailangan nilang bilhin ito mula sa lokal na lord. Samantala, masaya si Fenrir na muling sasama kay Fo, kahit na magbebenta lang sila ng kagamitan. Pumasok si Fo sa loob at binigay ang ilang armor sa tindero habang naghintay si Fenrir sa labas. Biglang nagdilim ang kalangitan at mabilis na napuno ng madidilim na ulap. Napansin din ni Elizabeth ang madilim na langit, at lumitaw ang isang portal, na naglabas ng monster hero. Lumabas si Fo sa shop, handang protektahan ang mga tao sa bayan, habang lumapit si Damlina sa Royal Princess at tinangay ang kanyang mga gwardya. Lumitaw din si Ha sa harap ni Fo at sinabi na ang monster ay isang tao na na-transform ng magic ng witch. Ipinaliwanag niya na dating pinakamakapangyarihang mage sa Cairo si Damlines, pero ipinakulong siya ng kaharian matapos gamitin ang dark magic. Sinabi rin niya na si Damlina ay nakulong din kasama niya sa pedestal ng espada, pero pinakawalan sila ng genius hero. Humiling si Ha kay Fo ng permiso na sirain ang monster, at sinabi ni Fo na maging maingat at protektahan ang mga tao sa bayan. Samantala, tinutokso ni Damlina ang naka-corner na princess bago itaas ng monster ang paa para durugin siya. Biglang may sumabog at itinulak pabalik ang monster, at nagalit si Damlina nang makita si Ha na pinuprotektahan ang princess. Tinanong niya kung bakit kalaban siya ng Jin, at sinabi ni Ha na papatayin niya ang sinumang pumipigil sa master niya. Tinukso siya ni Damlina dahil nabigo sa isang simpleng hiling at naglabas ng malakas na kidlat para umatake. Pero madaling na-block ni Haya ang spell, pinaalala kay Damlina na walang magic attack na makakasakit sa kanya. Sinubukan ng witch na sirain ang depensa ni Haya gamit ang magic at physical attacks, pero walang epekto. Naramdaman ang desperasyon, inilagay niya ang mga kamay sa lupa at nagsummon ng nakakatakot na demonic power, na nagpapatibay sa kanyang monster at nagtatriple ng laki nito. Nagsimulang magwasak ang monster sa paligid, pero biglang lumiit pabalik sa normal nang dumiretso si Fo upang tumulong. Humingi ng paumanhin si Ha dahil mabagal siyang pumatay sa monster at humiling ng permiso para tapusin si Damlina. Naguluhan si Damlina kung paano natanggal ng tao ang spell niya. Pagkatapos, ginamit ni Ha ang dark spell na hinugot ang kaluluwa niya mula sa katawan ni Suya at isinelyo sa isang bola ng sinulid na kinain niya. Nag-iisip si Fo kung ligtas bang kainin ng evil spirits, at sinabi ni Haya na maayos niyang didisiplina si Damlinas para maging submissive servant para sa kanya. Samantala, nagtataka si Fenrir kung ano ang gagawin sa walang malay na hero at kay Suya, at sinabi ni Fo na hayaan na lang nilang ayusin ito ng Royal Castle. Lumapit si Princess Elizabeth kay Fleo at Bose, nagpapasalamat sa kanya sa pagprotekta sa kaharian. Humingi siya ng tawad kay Fleo para sa lahat ng kawalang galang na ipinakita ng idiot hero ng kanyang ama, at sinabi na tinanggal na niya ito sa posisyon. Tinanong niya si Fo kung gusto niyang maging hero, pero tumanggi si Fo, sinasabi na hindi niya palaging gustong gamitin ang kapangyarihan niya para sa sangkatauhan.
Umalis siya pagkatapos sabihin kay Elizabeth na gusto niya lang magretiro ng payapa at ipagpatuloy ang buhay kasama ang asawa niya. Mamaya, pagbalik ni Fo sa bahay, tinanong siya ng mga babae kung pwede silang bumili ng mas maraming lupa para palawakin ang kanilang negosyo. Nag-alok si Barry na mag-alaga ng Magic Beast sa bagong stables, habang iniisip ni Blossom na palawakin ang farm niya, na makakatulong kay Fo na mabuhay ng hindi masyadong nagtatrabaho. Nagtataka si Fenrir kung madali lang bang item ang Magic Beasts, at kampante si Barry na kaya niya ito kung may sapat na resources. Sinabi ni Fo na bibilhin niya ang lupa mula sa may-ari at ipinakita kung magkano ang halaga. Biglang nanghina ang mga babae nang malaman na wala silang sapat na pera para makabili kahit ng 1 pulgada lang. Nag-alok si Fo na siya na ang bibili para sa kanila, pero nahihiya sila na gamitin ang pera niya. Kaya sinabi niya na pwede nilang ibigay sa kanya ang bahagi ng kita nila bilang bayad. Tinanggap ng mga babae ang alok niya at nagsimulang magtrabaho. Sinabi ni Fo kay Blossom na pwede niyang subukan magtanim ng off-season crops gamit ang magic niya, pero tumanggi siya na umasa lang kay Fo. Kaya nag-alok si Haya na tumulong, pero tumanggi si Blossom, sinasabi na kailangan ng maraming pagmamahal at oras para lumago ang mga pananim. Humiling si Balona kay Ha na ipakita kung paano magagamit ang magic sa agrikultura. Napansin ni Blossom na suot niya ang kakaibang uniforme, at sinabi ni Balano na sumali siya sa Magic Academy bilang guro. Nagpasalamat siya kay Fo sa lahat ng natutunan niya, pero pinaalala ni Fo na ipagmalaki ang lahat ng natutunan at pinractice niya mismo. Tumango si Balano bago sabihin kay Blossom na pwede ring gamitin ang magic sa pang-araw-araw na buhay. Sinabi ni Fo na pwede siyang magsubok muna sa maliit na bahagi ng lupa bago gamitin sa buong farm. Pumayag na si Blossom na tanggapin ang tulong ni Haya at nagsimula silang magtrabaho ng magkasama. Nakita nila ang lahat na positibong nag-aambag. Nakaramdam ng naiwan si Balosa, habang masaya si Fo na natagpuan na ng lahat ng babae ang kanilang mga daan. Sinabi niya kay Fenrir na gusto niyang magbukas ng sariling shop balang araw, at ipinangako niya na susuportahan siya ni Fenrir sa lahat ng kaya niya. Sinabi ni Fenrir na pwede siyang asahan sa kahit ano, at binigyan siya ni Fo ng matching wedding ring na may magandang gem habang isinusuklay ang singsing sa kanyang daliri. Napuno si Fenrir ng tuwa at niyakap ang asawa niya. Samantala, sa Clyro Prison, naghihintay ang idiot hero sa isang selda, hopeless na inaasahan ang kanyang execution. Sa kalapit na selda, umiiyak si Suya habang hinihintay ang parusa, habang sumisigaw ang prinsipe, tinatanggihan ang kanyang kapalaran. Kinabukasan, natagpuan ni Bali Rosa ang sarili niya na nakasuot ng wedding dress sa panaginip. Biglang lumapit si Gol bilang groom at sinabi na ikakasal sila. Habang nag-cheer ang mga demon sa paligid, inalok ni Gol na sakupin ang mundo bilang regalo sa kasal ni Bali Rosa, pero agad niya itong tinanggihan. Nang yumuko siya para sa isang malaking halik, nagising siya sa kakilakilabot na panaginip. Naramdaman ni Bali Rosa ang ginhawa, pero nagising ang buong bahay sa kanyang sigaw na ayaw niyang magkaroon ng nararamdaman para kay Gol. Kinabukasan, nagluluto si Bali Rosa kasama si Fenrir, na nagtanong kung bakit parang hindi maayos ang itsura niya. Sinabi ni Bali Rosa na nanaginip siya ng masamang panaginip, at nagtataka si Fenrir kung baka tungkol ito sa kanyang secret crush. Napapula si Bali Rosa ng husto habang gumagamit ang iba pang mga babae ng instant transmission para makinig sa kanilang chismis, nagtataka kung nahulog na siya kay Gol. Iniisip ni Bali Rosa na imposible namang mamahalin siya ni Gol pagkatapos niyang banta sa kanya. Pero pinaalala ng mga babae na palagi siyang bumibisita sa kanilang bahay para lang makita siya. Tinanong din nila si Fenrir kung paano naman siya nahulog kay Fo, at sinabi niya na naakit siya sa kabutihan nito. Ibinunyag ni Fenrir na sa simula inakala niyang inosente lang si Fo, kaya gusto niyang protektahan ito. Pero matapos makasama siya ng ilang panahon, tinanggap na lang niya na maging mabait tulad niya. Biglang huminto si Fleo sa kanilang tsismisan sa pamamagitan ng paglilinis ng kanyang lalamunan, pero biglang nag-alerto ang kanyang system na may ilang demons na lumitaw sa labas ng barrier. Nagdesisyon si Fleo na tingnan kung ligtas ang mga bayan. Habang nasa labas ng barrier, tahimik na pinagmamasdan siya ng isa sa mga spy ni Gol. Samantala, sa Royal Castle, ipinaalam ng advisor kay Elizabeth na binayaran ni Fo ang mga town repairs gamit ang special coins na tanging Royal Castle lamang ang nagbibigay. Nagtaka siya kung sino ang pwede magkaroon ng ganoong pera,
at pinaalala ng advisor na minsang binigyan ng kingdom ang isang failed hero na si Ban-Oza bago ito pinaalis sa gubat. Inisip ng advisor na baka nagkukunwaring si Ban-Oza bilang si Fo. Napagtanto ng prinsesa ang pagkakamali ng kanyang ama at nagtataka kung paano siya humihingi ng tawad kay Fo, pero biglang may mensahero na nagbigay alam na nakatakas na ang hero at si Suya sa kanilang bilangguan. Sinabi niya na simulan ng paghahanap habang pinagsisisihan ng desisyon ng kanyang kaharian na suportahan ang blonde goofball kaysa sa tunay na hero. Sa labas ng kastilyo, nagpanik ang hero at si Suya habang nagtatago sa mga gwardya. Iniisip ng hero na hindi niya karapat-dapat parusahan, pero pinaalala siya ni Suya na ninakaw niya ang storage pouch mula sa treasury habang tumatakas. Sinabi niyang karapat-dapat lang siyang makatanggap ng pera dahil ipinangako sa kanya ng kaharian. Binuksan niya ang pouch, at nagulat siya nang makita na may chest lamang na may mga farming tools, at mabilis siyang naabutan ng mga gwardya. Pero pagdating ng mga gwardya sa kanilang taguan, wala na ang hero at iniwan ang lugar. Masaya ang hero at si Suya dahil ginawa ng magic tool ang malaking butas para magtago, pero nagtataka pa rin sila kung paano makakalabas. Sa kastilyo ng Demon Lord, tinanong ni Gol si Ulamins kung nakita na ba nila si Fo. Sinabi nito na wala siya kahit saan at posibleng umalis sa bansa. Pero sinabi ni Gol na ang teleportation ay pwede lamang sa lugar na napuntahan na, kaya hindi pwede si Fo na nakapunta sa ibang bansa sa ganitong maikling panahon. Naisip ni Ulamins na mas mabuting umatake at talunin ang Clyde Kingdom kaysa hanapin si Fleo, pero pinaalala ni Gol na pwede lang ni Fo paalang bisa ang lahat ng kanilang efforts gamit ang purification. Sinabi niya na hindi sasang-ayon ng ibang demons na itigil ang digmaan, at pinatpat ni Gol ang kanyang ulo, sinasabi na ayaw niyang isakripisyo ang kanyang mga demons sa walang saysay na laban. Habang nasa labas ng kwarto, nakangiti ang isang spy ang demon. Ipinahayag ng spy ang plano kay Uagard, kapatid ni Gol, at nagalit ito dahil takot na takot ang kapatid niya. Pinalo ni Uagard ang paa sa galit, na nagpabagsak sa assistant sa lupa sa kasiyahan. Pinaalala niya kay Uagard na may kapangyarihan si Fo na parang tunay na hero, pero muling tinamba siya ni Uagard. Habang nudge-enjoy ang demon sa pananakit sa kanya, idineklara ni Uagard na kukunin niya ang trono mula sa kapatid niya at ilulunsad ang atake bilang tunay na leader ng demon race. Sa bayan, nagda-date sina Fo at Fenra habang sinisigurong ligtas ang bawat lugar. Pero nakasalubong nila ang isang matandang babae na nagsasara ng tindahan, sinasabi na matapos ang digmaan, nawala ng shop ang supplier niya, kaya wala na siyang choice kundi magsara. Nalungkot si Fenra dahil maraming tao ang nasaktan sa labanan. Pero pinaalala ni Fo na may mga bagong tindahan na nagbubukas, ipinapakita na bumabangon lagi ang mga tao matapos ang kanilang pagkalugi. Mamaya, natagpuan sila ni Bali Rosa at inalok silang tanghalian. Naiinis si Fenra na natigil ang kanilang date, pero tinanggap ang magandang alok. Ipinaliwanag ni Bali Rosa na na-promote siya bilang adventurer at gusto niyang pasalamatan sila sa lahat ng suporta. Bago sila makaalis, lumipad si Ha at sinabi kay Fo na may paparating na napakamakapangyarihang tao. Naghanda siyang protektahan siya, pero pinigilan siya ni Fenra habang papalapit si Gol. Lahat sila ay pumunta sa isang restaurant upang kumain, at natuwa si Gol na makita muli si Bal-Osa. Medyo kinakabahan siya, iniisip na totoo ang kanyang kakaibang panaginip. Pero sinabi ni Gol na gusto niyang bumisita sa mga human cities para maranasan ang kanilang kultura habang nagmamanman sa kalaban. Naiinis si Bal-Osa at tinanong siya kung gusto niyang labanan ang mga tao kahit na nakikita niyang naninirahan lang sila ng mapayapa. Tumango si Gol ng walang kahihiyan. Pinaalala sa kanya na tinitingnan din ng mga tao ang kanyang lahi bilang banta sa simpleng pagkakaroon nila, kaya napatahimik siya. Sinabi ni Fo kay Gol na madali lang kasama si Fenra kahit demon siya. Ibinunyag ni Gol na iilang demons lang ang makakontrol ng kanilang dark mana. Dagdag ni Haya na kung masyadong maraming demons ang maglabas ng dark mana sa isang lugar, nahahawa at nasasaktan ang mga tao sa paligid, kaya hindi sila pwedeng mamuhay ng magkasama. Tumango si Gol, sinasabi na medyo hot-blooded rin ang kanyang lahi kaya nag-aaway sila sa pinakamaliit na bagay. Tumayo siya at umalis habang nanatiling tahimik at nag-aalala ang lahat sa mesa. Habang naglalakad pa uwi, malungkot si Fo dahil napipilitan ang paghihiwalay ng demons at humans sa kanilang mundo, kaya niyakap ang asawa niya at nagpasalamat na kasama niya ito.
Samantala, sa lungga, nahihirapan si Suya umakyat sa ibabaw. Sa wakas, narating niya ang surface, pero habang hinihila ang sarili, na-distract ang hero sa ilalim dahil sa kanyang curvy figure at nahulog matapos mawalan ng kapit. Kinabukasan, nag-enjoy ang pamilya ni Fo sa steak na niluto ni Fenra, na nagpasalamat sa lahat ng papuri. Ibinunyag ni Fenra na kamakailan lang ay nakilala niya ang cooking teacher niya para pasalamatan sa pagtulong sa kanya na mapasagot ang puso ng kanyang asawa. Habang iniisip ni Fenra ang mga putahe para sa kanilang mga magiging anak, may kumatok sa pinto. Lumabas siya kasama si Fenra at nakita si Elizabeth sa labas. Tinawag niya siya sa tunay na pangalan niyang Ban-Oza at humingi ng tawad sa kanya sa pagpapalayas ng kanyang ama. Inimbitahan siya ni Fo na pumasok para sa tsaa, at pumasok siya, pero hiningi na iwanan muna ng lahat ang kwarto para makapag-usap sila ng pribado. Naiinis si Fenra, sinasabing hindi niya pinagkakatiwalaan ang kaharian matapos ang ginawa nila sa kanyang asawa. Sinabi ni Fo kay Elizabeth na hindi siya pwedeng makipag-usap nang wala ang asawa niya. Napabuntong hininga si Elizabeth, pero pumayag na manatili si Fenra bago muli humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ng kaharian. Pinatawad siya ni Fo, pero tinanong kung talagang pinuntahan siya lahat ng iyon para lang humingi ng sorry. Ngumiti si Elizabeth nang mahulaan siya ni Fo at binigyan siya ng magic map na nagpapakita ng lokasyon ng lahat ng tropa niya. Nagulat si Fo na binibigyan siya ng top secret na impormasyon, at ipinaliwanag ni Elizabeth na malapit nang maubos ang kanilang purification spell at hindi kayang ipagtanggol ng kaharian ang bawat lugar. Hiniling niya kay Fo na protektahan ang mga hindi napoprotektahang lugar, at nagalit si Fenra dahil sinusubukan pa rin niyang isali ang asawa niya sa digmaan. Ipinaliwanag ni Elizabeth na ginagawa niya ito dahil ang tunay na hari ay nasa coma, kaya pwede niyang pilitin ang hari na isuko ang trono sa pamamagitan ng pananagot sa paghirang ng isang mahina at walang lakas na bayani. Sinabi ni Elizabeth na sa tulong ni Fo para patalsikin ang hari, nagalit si Fenra dahil sinusubukan pa rin siyang gamitin. Pinakalma siya ni Fo, sinasabi na gusto lang ng prinsesa ng garantiya mula sa kanya na hindi siya tutulong sa mga demonyo sa digmaan. Tumango ang prinsesa, sinasabi na binibigyan niya si Fo ng sikreto ng imperyo bilang tanda ng tiwala, at humiling na tulungan niya ang mga hindi napoprotektahang lugar nang hindi na kailangang makialam sa buong digmaan. Samantala, sa isang bahagi ng bayan, patuloy na tumatakas ang bayani at si Suya mula sa kaharian. Nagtataka ang bayani kung bakit sumusunod si Suya sa isang kriminal tulad niya, ngunit pinaalala siya ni Suya na iniligtas siya mula sa bilangguan at isinama kahit na siya ay pabigat lamang. Habang nahihiya at hindi matanggap ang damdamin, biglang may lumabas na malaking gagamba na nagpalabas ng sapot na nakakadena sa kanila, at isang demonyo ang lumabas para dukutin sila. Mamaya, sa kwarto ni Fo, sumama si Fenra sa kama habang iniisip niya kung tatanggapin ba ang hiling ni Elizabeth. Sinabi niya na kahit ayaw niyang lumaban, hindi niya kayang iwanang hindi protektado ang mga inosenteng tao, at gusto niyang lumikha ng mundo kung saan pwedeng mamuhay ng magkakasama ang tao at demonyo. Hinawakan ni Fenra ang kamay niya at nangakong susuportahan siya kahit ano paman. Kinabukasan, nagsimulang lumikas ang mga tao sa isang kalapit na bayan habang sinimulan ng hukbong demonyo ang kanilang atake. Isang batang babae ang nangangalap ng prutas sa kagubatan nang biglang lumundag ang mga demonyo para saktan siya, pero sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Fo at Fenra habang nakadiskubre. Naiinis si Fenra dahil sobra ang ginagawa ni Fo ng libre, habang nagagalit ang mga demonyo na tila nagtaksil siya sa kanilang lahi para tulungan ang tao. Biglang pumasok ang isang higanteng Cyclops at nilaid si Fenra. Sinasabi na puno ng mahihinang katawa-tawang demonyo ang kanyang lahi tulad ng kapatid niya na natalo sa tao. Nagalit si Fenra at naghanda para labanan ang one-eyed brute. Pinayagan siya ni Fo na lumaban, at tumakbo si Fenra sa paligid ng Cyclops, kumagit sa laman nito, habang nilalay siya ng Cyclops sa mahihinang atake. Sinabi ni Fenra na dapat maging masaya siya na hindi niya ito tuluyang pinapatay, bago tumalon at pinalitan ang kanilang posisyon gamit ang magic spell. Inihagis ng Cyclops ang kanyang club na parang boomerang, kaya muling pinalitan ni Fenra ang kanilang posisyon at bumangga ang club sa ulo ng Cyclops. Pinindot niya ito sa lupa sa pamamagitan ng pagtusok ng ilang puno sa mga sugat nito, ganap na napigilan at natalo. Tinawag ng Cyclops ang kanyang mga tauhan para tumulong, pero madali silang pinigilan ni Fo.
Pinagaling ni Foe ang Cyclops at sinabihan siyang umalis, at nagulat ang demonyo na pinatawad niya ang buhay nito. Ipinaliwanag ni Foe na gusto lang niyang iwasan ang labanan, pero kung patuloy na babalik ang mga demonyo, paigihin niya silang sumuko. Sa wakas, natakot ang mga demonyo at umalis. Natuwa si Fenrir na ang lahat ng oras na ginugol ni Foe sa pagpapakita ng tapang ay nagbunga. Nagtataka siya kung bakit hindi na lang niya pinahirapan ang mga demonyo para sumuko na agad, pero pinaalala siya na baka mas lalo lang nilang kamuhiin ang mga tao. Biglang may lumabas mula sa taguan ng ilang tao at nagpasalamat kay Foe sa tulong niya, pero tinanong kung bakit may demonyong lobo siya. Ipinaliwanag ni Foe na partner lang siya, at lumabas din ang batang babaeng kanilang iniligtas para magpasalamat. Sinabi niya na pinuprotektahan nila ang mga bayan sa utos ni Princess Elizabeth, kaya napakalma ang mga tao bago siya umalis. Samantala, sa Royal Castle, nagulat ang isang mensahero sa prinsesa na may hindi kilalang adventurer na pinuprotektahan ang mga bayan mula sa mga demonyo at sinasabi na para sa kanya ang ginagawa niya. Natuwa ang prinsesa na tinanggap ni Foe ang hiling niya, at sinabi ng tagapayo niya sa mensahero na ipaalam sa buong kaharian na dapat makipagtulungan ang lahat sa adventurer na ito. Balik kay Foe at Fenrir, pinapanood sila ni Gol na tinataboy ang ilang demonyo. Galit siya dahil nagpapadala ang kapatid niya ng tropa para umatake ng walang pahintulot. Nakareceive siya ng mensahe mula kay Uliminas na sa kastilyo, nakuha na ni Uagard ang trono kasama ang tulong ng partner niya. Sa Demon Castle, ibinigay ng assistant ni Uagard ang bayani at si Suya, sinasabing pwede silang isakripisyo sa isang masamang nilalang para makuha ang kapangyarihang talunin si Gol. Habang bumabalik si Gol sa kastilyo, ngumingiti ang kapatid niya, handa nang ipagtaksil siya at kunin ang lahat. Kinabukasan, humingi si Gol kay Foe na payagan silang manirahan ni Ulaminas sa bahay niya, ipinapahayag na wala na silang tirahan. Ipinaliwanag niya na kamakailan, nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang especially iyan na plano ni Uagard na patalsikin siya at maging Demon Lord. Naalala niya na sa kastilyo, tinanong ni Uliminas ang Infernal Four kung okay lang sa kanila na palitan si Gol, pero sinabi nila na gusto lang nilang gisingin ang hari. Sinabi nila na kahit tapat sila sa hari, ang pagiging passive at palaging nagdududa niya ay nagdudulot ng kaguluhan sa mga demonyo, kaya kailangan niyang bumalik at ipakita ang kanyang lakas. Pagkatapos, pumasok silang lahat sa throne room at nakita si Uagard na nakaupo sa trono. Naiinis ang Infernal Four sa kayabangan niya, pero sinabi ng assistant ni Uagard, si Fuan, na huwag silang makialam sa duel pagdating ni Gol. Hindi na mapigilan ni Ulaminas ang galit at sumugod kay Uagard, pero madaling napigilan siya at naitulak hanggang sa pinto. Dumating na si Gol para sa showdown at pinapanta ang especially iya niya para asikasuhin habang kinakaharap niya si Uagard. Lumapit si Gol sa kapatid niya na naghahamon sa kanya ng duel, sinasabi na gumawa siya ng mga maling desisyon bilang pinuno. Tinanong niya ang isang gwardya kung ano ang maling desisyon, at sinabi nito na dahil sa takot at pagiging duwag ni Uagard, pinagdududahan ng mga demonyo na pinapanigan niya ang mga tao. Tinanong ni Gol ang Infernal Four kung sang-ayon sila kay Uagard at nanatili silang tahimik. Kaya't pinakawala ni Gol ang kanyang kapangyarihan at naghanda para lumaban. Natuwa ang lahat sa inaasahang epikong laban, pero sa gulat nila, tinanggal lang ni Gol ang Demon Ring at inihayag na isusuko niya ang trono kay Uagard. Habang aalis, nagalit si Uagard at inisip na tinitroll siya ni Gol, kaya sumugod siya. Ngunit isang sipa lang ni Gol ang nagpadapa sa kanya. Bumangga sa maraming pader at lumabas sa kastilyo na parang basura. Maayos na umalis si Gol habang naguguluhan ang audience at nagtataka ang bayani at si Suya kung ligtas na sila. Pagkatapos ikwento ni Gol ang nangyari, sinabi ni Foe na kailangan muna niya ang pahintulot ng batang babae bago payagan si Gol na manatili. Biglang pumasok si Bali Rosa at muntik nang umakyat ang kanyang kaluluwa sa langit nang tanungin siya ni Gol kung pwede ba siyang manirahan sa kanilang bahay. Pagkatapos, nagtipon ang lahat ng Night Girls at ipinaliwanag ni Gol na hindi na siya Demon Lord. Nagtataka si Fenrir kung bakit wala siyang pera para magkaroon ng sariling bahay. Kaya inihayag ni Ulamas na ibinigay niya ang lahat ng pera sa mga demonyong tapat sa kanya at umalis sa Dark Army. Naiinis si Fenrir dahil ang lambot ni Gol, pero sinabi niya na hindi niya babaguhin ang sarili para lang makakuha ng suporta. Tinanong ni Foe ang mga girls kung okay lang sa kanila na manatili si Gol, at pumayag ang lahat maliban kay Bali Rosa.
Tinanong ni Fenra si Bali Rosa kung gusto niyang paalisin ang dati niyang boss at katrabaho habang nahihiya si Fo sa manipulation tactics niya. Nang mapagtanto ni Bali Rosa na bumoto laban sa kanya ang lahat, napilitan siyang pumayag, at natuwa si Fenra na mapalawak pa ang kanyang pack kasama ang isa pang malakas na miyembro habang nagsisimulang manirahan si Gol sa pamilya ni Fo. Sinubukan niyang tulungan si Blossom sa kanyang farm, pero natakot ito at pinapalayas siya. Sinubukan niya ring tulungan si Barry sa kanyang magical beasts, pero nagdulot lang ang aura niya ng kaguluhan sa mga ito. Matapos mab-aigo sa pakikipagkaibigan sa mga girls, bumisita si Gol kay Fo sa armory. Nagulat siya nang makita ang napakalakas na kagamitan na nagawa ni Fo gamit ang demonic materials. Habang pinag-uusapan nila ang mga properties ng kagamitan, pinagmamasdan sila ni Ulamines mula sa gilid. Iniisip na mas masaya pa si Gol kasama ang mga tao kaysa dati kasama ang mga demonyo. Habang nakatayo kasama siya, napansin ni Fenra si Bali Rosa na nanunood, pero tumakbo ito nang makita siya. Sa gabi, habang nag-e-enjoy sa dinner ang lahat, pinagmamasdan sila ni Bali Rosa mula sa malayo. Pagkatapos matulog ang lahat, nakatayo siya sa labas, pinagmamasdan ang mga bituin, at tinawag siya ni Fenra. Inalok nila si Bali Rosa ng tsaa at cookies kasama si Fo, na nagsabi na nag-aalala sila kung paano niya tinatanggap ang paninirahan ni Gol sa kanilang bahay. Sinabi ni Bali Rosa na okay lang sa kanya, pero nagulat siya nang pumayag agad ang mga girls. Sinabi niya na kahit mabuting tao si Gol at hindi nananakit, marami pa rin siyang nawalang kaibigan sa mga atake ng demonyo, kaya hindi niya matatanggap na manirahan kasama nila. Sinabi ni Fo na okay lang na may sama ng loob siya sa mga demonyo at hindi niya kailangang pilitin ang sarili na makipagkaibigan kay Gol. Tinanong ni Fenra kung bakit pumayag si Bali Rosa manirahan kasama niya kahit isa rin itong Demon Wolf. Ibinunyag ni Fenra na sa simula gusto niyang pakainin ang lahat ng girls sa Demon Army, na nagdulot kay Bali Rosa ng existential crisis tungkol sa sariling double standards. Pinapaalala rin ni Fenra na nag-ambag siya sa bahay nila sa pamamagitan ng pagtuturo kung paano magluto, at ngumiti si Balosa dahil sa encouragement. Kinabukasan, binalaan ni Bali Rosa si Gol at Ulaminas na huwag gumawa ng kahit anong kalokohan at nilate ang dating hero sa sobrang hina nito para saktan sila. Pinapaalala ni Bali Asa sa pusa na nabiguri nitong talunin si Fo, habang natatawa si Gol at inalok siyang makipagkamay, nagpapasalamat sa pagtanggap sa kanila sa bahay niya. Sinabi niya na makikipagkamay siya kapag sigurado na siyang mapagkakatiwalaan siya. Bago umalis kasama si Sai para manghuli sa ibang lugar, tumakbo pabalik sa bayan ang dating hero at si Suyar dala ang nakaw na pera habang hinahabol sila ng itim na fog. Sa Demon Castle, naiinis si Uagard dahil patuloy na tinatalo ng Clyro Army ang kanyang mga demonyo. Sinabi ni Fuan na nahuhuli na ng mga tao ang mga ruta ng kanilang pag-atake, at nagtataka siya kung paano naging sobrang talino ng mga tao. Hinampas ni Fo si Fan palabas ng silid matapos niyang utusan itong tipunin ang kanilang hukbo para sa isang all-out na atake. Bago siya tuluyang umalis, nagbulong ang Infernal Force sa isa't isa, tinutukso ang bobo nilang hari dahil umatake ng walang kahit na anong plano. Pero bigla na lang bumalik si Fan sa silid at sinabi na may plano siya para pasiglahin ang kanilang morale, isang social gathering. Samantala, nanalo si Fenra ng ticket para sa isang bakasyon sa isang hot springs resort sa pamamagitan ng lottery. Excited siya sa ideya ng romantic getaway kasama si Fo, pero na-disappoint nang malaman na pwede rin nilang dalhin ang lahat ng kaibigan nila. Hindi nagtagal, nagtungo ang buong pamilya sa resort, at bumalik ang saya ni Fenra nang matuklasan na isa sa mga hot spring ay sinasabing pampalaki ng fertility. Pagpasok sa resort, palihim niyang tinanong ang isang attendant tungkol sa fertility spring at dahan-daang nagtungo para silipin ito. Sa kabilang silid, natakot si Blossom nang mabangga si Uagard. Pinakalma siya ni Fun at pinapaalis, pinaalala sa kanyang master na iwasan muna ang labanan. Sa malayo, nagbabala si Fenra kay Gol na huwag lumapit kay Uagard para hindi masira ang kanyang bakasyon kung sakaling magsimula silang mag-away. Pagkatapos, nagtungo ang lahat sa kanilang shared room, at ipinagmamalaki ni Fenra na may hiwalay siyang kwarto kasama si Fo. Sinimulan nilang lahat tingnan ng iba't ibang activities sa resort. Habang iniisip ni Fenra ang pagdadala sa kanyang asawa para sa baby making, excited si Haya sa potential action, pero binyantaan siya ni Fenra na manatiling malayo sa kanila.
Pagkatapos nilang magdesisyon kung saan pupunta, lahat ay umalis at nagkasundo na babalik para sa dinner. Samantala, bumisita siya sa inner realm ng kanyang kaluluwa at natagpuan ang nakakulong na si Amalines, na nagtanong kung ano ang gusto niya. Sinabi niya na gusto niyang mag-special training kasama ito, na na-inspire sa bedroom activities nina Fenra at Fo. Habang inilalagay niya si Dame Elena sa mattress, umakyat si Haya sa ibabaw, at nagpaalala ang flustered na witch na pareho silang babae. Ngunit ipinakita niya na bilang isang magical gene, pwede siyang maging anumang gender na gusto niya, na sobra namang na-traumatize si Dame Elena kaya tuluyan niyang tinaboy siya sa sariling mental world nito, sa ibang hot spring. Naupo sina Fenra at Fo sa magkabilang dulo ng walls. Nasisiyahan si Fo sa relaxing vibe at tinanong si Fenra kung gusto ba nitong sumama sa romantic honeymoon. Pumayag si Fenra. Dahil excited sa action, mabilis na umalis si Fo sa bath ng mahiya. Sa ibang parte ng resort, lihim na nagtungo si Barry sa isang museum ng special adult toys, at mabilis siyang natagpuan ni The Pervert. Kahit nagdadalawang isip si Barry, hinayla siya ni Haya papasok sa museum, sabik sa kaunting kalokohan. Samantala, kumakain si Balano at ang ibang girls kasama sina Gol at Uli Minos. Tinukso ni Blossom si Balosa sa pagtitig kay Gol, na nagkomento sa kanyang dress. Nai-insecure si Alts, pero hindi ito napansin ni Gol at umalis para kumuha ng drinks. Sa ibang parte, nag-e-enjoy naman si Uagard at ang team niya sa human food habang nagpapanggap na malas ang lasa. Utos ni Uagard sa kanyang demons na magbigay ng entertainment. Kaya tumayo si Fawn at nagsayaw parang lasing na matandang tao. Tinamba siya ni Uagard dahil sa katawa-tawang sayaw. Sumunod na tumayo ang dalawang demons at nagsimulang mag-slapstick na parang Looney Tunes noong 40s. Hindi nila napansin na may nahulog na magic suppressing earring, na nagpalaya ng evil mana sa paligid. Samantala, dumating ang tanga nilang bayani sa labas ng resort at hiniling ni Suya na payagan siyang mag-enjoy sa hot springs. Ngumiti siya ng mayabang at inilabas ang isang demon crystal mula sa kanyang pouch, sinasabi na pwede niyang ibenta ito para may pambayad sa kanilang bakasyon. Ngunit sinipsip ng kristal ang evil mana sa paligid at pinalakas ang kapangyarihan ng dalawang nag-aaway na demons, na nagsimulang wasaki ng resort sa paligid nila. Napansin ni Suya ang dalawang bobo nilang demons na nag-aaway habang ang kristal ay nagbubuklod sa bayani gamit ang evil mana mula sa demons para gawing dark beast. Nagsimulang wasaki ng beast ang buong resort, pero pinigilan ni Fo na mabagsak ang buong building. Sinabi niya kay Fenra na puntahan at tingnan ang eksena habang ipinaliwanag ni Alms na ang monster ay nilikha ng isang dark gem na nawala ng kontrol dahil ginamit ito ng tao. Habang nagsisimula ng lumabas ang mga babae para harapin ang beast, pinaalala ni Gol na kaya namang harapin ni Fo ang sitwasyon. Ngunit nagalit sila at umalis pa rin, ayaw iwanang buo ang responsibilidad kay Fo. Na-inspire si Gol sa kanilang tapang at nagdesisyon na isama si Alnes para tumulong. Nang lumapit si Gol sa monster, napansin siya ni Uagard at tumalon palabas, handa sa rematch. Nagpaputok si Uagard ng Dark Blast kay Gol, na madaling na-block nito. Kaya ginamit niya ang Dark Beast para maglabas ng malakas na beam, ngunit na-block din ito ni Gol, na nagpaiinis kay Uagard. Samantala, ipinaalam ni Balosa kay Fo na umaatake ang Dark Beast sa resort. Sinabi niya na nakipag-usap si Gol sa mga kainahinalang tao kanina, kaya posibleng nakipag-cooperate ito kay Uagard sa attack. Ngunit sinabi ni Fo na walang paraan na gagawin yun ni Gol at nagtitiwala siya na kayang harapin ni Uagard. Sa isang punto, nahuli ng Dark Beast si Gol gamit ang mga tentacles. Gumalaw si Gol at pinaliko ang kanyang katawan sa building. Habang nahihirapan si Gol sa malakas na magic ng gem, nagdesisyon si Fenra na ilayo ang mga tao mula sa gem. Nag-teleport siya sa ibabaw ng gem at pinabagsak ang bayani, na nag-disperse sa dark monster at nagpatamba kay Suya mula sa mataas, pero pinrotektahan siya ni Gol. Pagkatapos, handa na si Uagard na makipaglaban muli kay Gol. Sa ibaba, tinanong ni Ula Minos ang party ni Uagard kung bakit sila nagdudulot ng gulo, pero sinabi ng Infernal Four na nag-e-enjoy lang sila sa bakasyon at wala silang kinalaman sa dalawang magkapatid. Nagalit si Fuon kay Ula Minos at inatake siya gamit ang kanyang spider, pero tumalon ang pusa sa kanya sa galit. Sa bubong, madaling na-block ni Gol lahat ng atake ni Uagard bago ibalik ang kanyang mga atake gamit ang magic spell.
Patuloy pa rin ang pag-atake ni Uagard. Naiinis na ang kapangyarihang kapatid niya ay depensable sa lahat ng atake. Sa wakas, seryosong humarap si Gol at hinawakan ang bibig ni Uagard, sinelyuhan lahat ng mana nito. Sinabi ni Gol na natutunan niya ang spell mula sa mga tao para talunin ang dating Demon Lord, na sinasabing lagi nang pinipilit ng kanilang lahi ang mga tao ng sobra. Naramdaman ni Uagard ang pagtataksil ng kanyang kapatid na ginamit ang human techniques. Sa ibaba, pinagsama ng staff ng resort ang kanilang magic at sinelyuhan si Uagard kasama ang kanyang team. Galit na galit ang owner nang masira ang resort at pinatalsik silang lahat pabalik sa Demon Realm sa harap ng lahat. Samantala, habang ginagamit ni Fenrir ang mukha ng bayani bilang drum dahil nasira ang bakasyon niya, sinabi ni Bailey Rosa na lumayo siya sa building para maayos ni Foe gamit ang magic. Pagkatapos ng magical repairs, naglinis at nag-ayos agad ang pamilya Foe sa resort, na ikinatuwa ng owner. Bilang pasasalamat, sinabi niya sa lahat na malaya silang mag-enjoy sa kanyang resort hanggat gusto nila. Pagkatapos, nagkaloko-loko ang mga babae sa hot springs habang nag-e-enjoy si Foe ng tahimik na oras kasama si Gol. Hinahangaan siya ni Gol dahil hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan para sa sarili, sinasabi na sa tulong niya. Kaya nilang pigilan ang walang saysay na digmaan sa pagitan ng tao at demonyo. Sinabi ni Foe na kahit may sobra siyang kapangyarihan, wala pa rin siyang mabilis na solusyon para ayusin lahat ng kanilang problema. Ngunit may pag-asa siya na sa suporta ng kanyang mga kaibigan at asawa, unti-unti silang makakahanap ng solusyon, at pumayag si Gol na samahan siya sa paglalakbay na iyon. Pagkatapos ng bath, excited ang lahat sa libre nilang buffet mula sa may-ari habang lihim na binigyan ng attendant si Fenrir ng pagkain para palakasin ang kanyang loving power. Samantala, nagpasalamat si Baler Rosa kay Gol sa pagprotekta sa mga tao, at nai-insecure si Ulims dahil sinusubukan siyang ligawan ni Baler Rosa. Pagkatapos ng masarap na dinner, lahat ay natulog. Sa gabi, lumabas si Fenrir upang makipag-upo kay Foe, na tinanong siya tungkol sa opinyon niya sa mga tao. Sinabi ni Fenrir na kahit mahina ang mga tao, puno ang kanilang buhay ng layunin bukod sa pakikipaglaban. Naalala niya kung gaano kadaling talunin siya ni Baler Rosa sa pagluluto, at sinabi na matapos ang mahabang panahon kasama ang mga tao, natutunan niyang igalang at mahalin sila. Nagtaka si Fenrir kung bakit gusto itong malaman ni Foe, at sinabi niya na kung lalala ang labanan sa pagitan ng tao at demonyo, kakailanganin niya ang tulong ni Fenrir para protektahan ang inosenteng tao. Niyakap siya ni Foe ng mahigpit, sinasabi na sa tulong niya, mapapanatili niya ang balanse at pantay na tulong sa magkabilang panig. Pumayag si Fenrir na suportahan siya sa anumang gusto niya. Niyakap niya si Foe ng mas mahigpit, sinasabi na gusto niyang gumawa ng mas magandang mundo para sa kanilang magiging anak, at magkasama silang nagkaroon ng isang masayang gabi. Kinabukasan, napansin ni na Berry at Blossom kung gaano kasaya si Fenrir at sinubukan nilang baliwalain ang nangyari. Hindi alam ni Gol, pero pinatahimik siya ni Ulaminos at sabay-sabay silang nag-teleport pabalik sa kanilang tahanan. Muling bumalik sa normal ang buhay, nagsimula si Balano sa kanyang teaching career, nagtatanim si Blossom kasama si Ha, at nag-aayos ng kagamitan si Foe kasama si Gol. Nang bumalik si Baler Rosa mula sa hunt, naging protective si Muamas kay Gol, kaya binago niya ang usapan at tinanong tungkol sa coronation ni Princess Elizabeth. Iniisip ni Foe na puno ng buhay ang mga bayan para sa bagong reyna, ngunit nag-aalala si Balosa na baka umatake ang mga demonyo. Sinabi ni Gol na kailangan munang makabawi ni Uagard sa kanyang mana. Sa royal capital, natapos ni Elizabeth ang kanyang coronation at tinanong ang advisor niya kung nasaan ang kanyang ama. Nang malaman niyang tumakas ang kanyang ama matapos ma-expose sa kanyang kasamaan, determinadong bumawi si Elizabeth sa kanyang mga pagkukulang. Samantala, nagtatago ang tanga nilang bayani sa ibang lungga kasama si Suya, na pagod na sa palagiang pagtakas. Sinubukan niyang lokohin siya na balang araw magiging bayani siya muli, kaya dapat siyang maging masaya. Sa bahay ni Baron, tinawag ni Fenrir ang lahat para sa dinner, at masaya si Foe dahil marami na siyang bagong kaibigan sa mundong ito. Lumapit siya kay Fenrir at iminungkahi na kung magbubukas sila ng shop balang araw, pwede nilang isama ang kanyang pagluluto at mga produkto mula sa farm. Pumayag si Fenrir na tulungan siyang abutin ang kanyang pangarap na shop, at sabay silang pumasok sa loob. Dito nagtatapos ang kwento.